Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra? Mula October 6 to 12, 2024, pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender. Mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo napansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Oh, ito maganda. Blessing. Wow. Magandang combination in a way na magiging blessed ang iba sa inyo dahil sa tulong ng kanilang friend. So, pwedeng tutulungan ang iba sa inyo ng kanilang friend in times of crisis o may ibibigay na opportunity, gift ang friend sa iba sa inyo o may makikilala kayong newfound friend. So again, blessing ay friend sa buhay ng iba sa inyo. Magiging ganon. O baka naman kayo yung magiging blessing sa buhay ng friend nyo. Pwede kasing vice versa. Passion, bili. So, anything na may kinalaman sa passion, yung gusto nyo. Kumbaga nandun yung attention nyo, ay magkakaproblema. Aha. Nako. So, yan. Ito yung negative siguro. Kasi makaka-aberya. Aha. So, sasama na din dyan yung relasyon. Okay? So, sabihin natin, asahan natin ang kawalang time sa isa't isa kung in a relationship. Kasi wala nga passion. Yan kasi yung intense feeling, di ba? Ng love. Hate, anger, enthusiasm. So, in general na lang to, kung nasan yung desire nyo, magkakaroon ng problem. Oh, misfortune na talaga, oh. Kaya yun. Kaya pala misfortune. Sumabit yung parpar sa sapot ng gagamba. Nako. Kaya yun. Oh, ruins. So, sa madaling salita, may something na guguho. Oh my God. Madidestroy. Kaya misfortune, kaloka. Ano kaya yun? Ay! Three of Cups. Friendship to, di ba yun? Palagay naman. May friendship din to. Well, case to case basis. Yung kanina, blessing yung friend. Ngayon, naging salot yung friend. Kaloka. So, sino yung salot na friend? Okay, para specific. Sino yung magiging salot na friend? Kasi nangyayari talaga sa totoong buhay yan. Meron tayong fake friend, di ba? Hindi naman natin madidetect agad-agad yan. Mahirap malaman. So, ito yung fake friend. Mag-ingat ang Libra sa Virgo. Ngayong week lang naman. Lalo na kung babae siguro. So, yung pwedeng tao dito, babae, Virgo, single mom, walang stable job, o money. Kasal siguro, pero separated na siya. Pero kasal pa rin.
Hindi pa kasi naaanal. Ano pa ba? Ayun lang. So, yun yung salot na friend. Okay? Sa week na to, mag-ingat. Ngayon, kung hindi natin gagawin friend, celebration. Sabihin natin celebration, reunion, parties, socialization, gatherings, indulgence, festivals, festivities, gatherings, wedding, engagement, party, graduation, baby shower, happy times, occasion, di ba? So, in general, lahat ng sinabi ko doon, baka magka-problem. Misfortune tayo, ruins. So, pwedeng ma-postpone, ma-cancel, ganyan. Yun yung misfortune. Hindi matutuloy. Baka. Para sa iba sa inyo. Pwede rin tong meeting. Di ba? Sabagay, nakalagay naman gathering. Ibang senaryo. Honor. Ay, ko po. Oh, so, Libra yung reading natin, may Aquarius. So, siguro ito yung kakilala nyo o malapit sa buhay nyo na Aquarius na pwedeng mag-bring ng honor sa week na to. Sabihin natin may maganda siyang magagawa sa humanity o sa workplace niya na marami siyang matutulungan sa kanyang brilliant idea. Kasi ano to, yung pagka-intelligent, Aquarius. So, ganun. O baka naman, i-respect kayo ng taong to. Kasi may honor eh. O kayo yung magre-respect, pay respect sa Aquarius. Kasi pwedeng vice versa, di ba? At least may respect and admiration sa connection na to. Kung may kakilala kayo. Okay? Pwedeng ganun eh. Wow, success oh. Departure. Ano yun? So, siguro may iba na aalis siguro. Magmamigrate. Departure kasi pag-alis, di ba? So, may aalis. Ano kaya yun? Yun lang naman naisip ko, pag-aalis. May success kapag nag-migrate, di ba? Hanapin niya yung success doon. O sabihin natin flight. May flight yung iba sa inyo. O travel in general. Mukhang tuloy naman, wala namang aberya. Nakakarating pa rin sa paroroonan ng matiwasay. Ano pa? So sabihin natin contract. May iba sa inyo, halimbawa lang. Pumirma ng contract at gusto na umalis sa contract na yon. Mukhang wala namang problema kasi madali lang sila makakaalis. Kasi may case na mahirap, 'di ba? Umalis sa kontrata dahil nakakontrata ka, nakapirma ka doon. So case to case basis. Pero dito, kung magre-resign, halimbawa lang, aalis sa contract, magre-resign, hindi na magre-renew ng contract, okay naman. Sabihin natin may gustong baguhin yung iba sa inyo sa contract. Pwede rin naman na mabago. Kasi may iba nga na kung ano yung nakasulat sa kontrata, hindi mo pwedeng baguhin.
So again, case-to-case basis. Ano pa? Hindi na natin nagamit yung tarot. Wow, success ulit oh. Success to oh. Success din to. Eh di, pag move on to, sabihin natin yung iba sa inyo ay nahihirapan mag-move on for some reason. And, ayan, finally, makakapag-heal na ang iba sa inyo. O siguro, tungkol to sa reconciliation, posible rin. Depende kung anong klaseng reconciliation gusto nyo. Sabihin natin magkabati pa literally. Di ba? May iba naman na forgiveness in a way na parang acceptance ng nangyari sa past. Di ba? Na, yun nga, wala na yung sama ng loob. Kaya forgiveness. So, kahit na hindi sila magbati face to face, eh at least may acceptance nga. Kasi yun talaga ang importante. Acceptance. So, nangyari sa past, na yun nga, hindi na mababago. Kasi for as long as naghahangad pa ng something sa past na change, eh mahirap nga mabago yon. So, walang acceptance pag gano'n. Pero kapag na-accept na nga yung nangyari sa past, at hindi na mababago yun, at naglo-looking forward na sa future, edi dun makukuha ang forgiveness. So again, hindi man literally face-to-face. Pero at least nasa process na ng forgiveness, possible dito. O healing. Anyways, punta tayo dito sa huli. Nasaan na yung deck ko? Ito, huling deck. Ano bang masasabi nito? Fertility. Yan ang naging tatlo. Oh, fertility, rebirth. Opos. So case-to-case basis, baka literal na baby to. Halimbawa lang may baby. Yung iba sa inyo, buntis. Halimbawa, buntis nga. So, kapag nanganak siya, parang ang dating. Once na maipanganak niya yung baby niya, mabibigyan siya ng clarity o sense of direction. Parang ganun. May something yun na magpapabago ng buhay niya. Na magkakaroon siya ng sense of purpose dito. Dahil dun sa baby na yon. Ngayon, kung di naman buntis, ano tong fertility rebirth? So, yun yung new idea siguro. Manganganak ng idea. At ipapanganak yung idea. So, siguro yun yung cycle ng idea. Lilitaw sa isip at ibibring sa reality. Di ba? Yung imagination na idea. Parang ano kasi siya ang dating magkakaroon yung iba sa inyo ng idea na tumulong. Yun yung purpose. Ewan ko po, some reason, magiging humanitarian yung iba sa inyo. Na gusto nyo makatulong in some way, shape or form sa ibang tao. Yun yung parang sense of purpose nyo dito. So, ewan ko kung anong brilliant idea ang maiisip nyo at maitutulong nyo sa ibang tao.
Pero ewan ko, ganun. Parang purpose ay maging humanitarian. Makatulong sa iba. Sa week na to, so saan natin na magiging um, kind kayo dito. Dahil gusto nyo nga makatulong sa iba. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Po.